Okay mga ka-trigger, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Niegas. Ang sabi niya ay, Sir, tanong ko lang po, sana kung meron na po bang nakagawa excuse me, ng 1911 45 caliber na ang bala ay 50 caliber. Sana po magawan mo ng video sa next upload mo sir. Ang sinagot ko, meron na tayong Desert Eagle. Pero salamat kay Belsotre dahil nag-comment siya. Ang sabi ni Belsotre ay, ang Gunter Industries ay gumawa ng 1911 style pistol na may caliber, na may 50 caliber na bala. Okay, kasi kung ang pag-uusapan ay 1911 na 50 caliber, ang alam ko ay merong Glock na may napanood ako na Glock na 50 caliber. Pero hindi ko pa alam itong 1911 na meron din pala. Kaya maraming salamat sa iyo, Belsotre. Okay, at yan ang gusto ko sa ating mga community na nagsishare ng kanilang kaalaman. Hindi naman kung ako ang ng host dito sa ating channel ay alam ko ng lahat. Meron din ako ay nakapoko sa paggagawa ng mga sira ng baril. So maraming salamat sa iyo, Belsotre. At bago natin talakayin yan, ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil sa inyong pag-share at pagla-like ng ating mga videos dahil nakakatulong kayo para dumami ang ating mga subscribers. At maraming salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong naman kayo sa mga revenues ng ating YouTube channel. At ang kita ng ating YouTube channel ay para sa 6 na estudyante na ating mga beneficiaries na mga anak na single parent. At maraming salamat. Maraming salamat din sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan ito para bumili ng baril. At mag-message lang kayo kung kayo ay may paabot na tulong sa ating mga beneficiaries para kayo ay ma-recognize na ating YouTube channel kagaya ni Aljon Diting at Jubit Francisco. At maraming salamat din kay Sir Nolipis America sa pagpapadala naman sa ating premier videos para sa ating mga beneficiaries. Okay, ayan, at punta na tayo sa katanungan. Okay, ay meron palang Gunter Industries na gumawa ng 1911 na ang bala ay 50 caliber. So tingnan na natin. Kasi yung Desert Eagle, iba ang bala. Bagaman Magnum, mahaba, ito yung basyo niya, at ito yung 45 caliber. So yan, malaki. Kumbaga half inch ang laki ng diameter ng ng 50 caliber. So tingnan na natin yung yung Guncrafter. Yan, Guncrafter Industries manufacturers ng 1911 pistol chambered ng .50 GI. Siguro yung 50 GI, yung GI ay Gunter Industries. Okay, yun namang 45 ACP ay automatic Colt pistol. Ito naman ay 50 GI. So ang sabi dito ay Guncrafter Industries is property. Nabubulol ako. Industries is a proprietary. O siya nagmamay-ari ng cartridge design to offer a larger bullet diameter in a 1911 platform without excessive power and recoil of Magnum class round like .50 Action Express. Ito na yung mga key detail about Guncrafter Industries and the .50 GI 1911. Manufacturer, Guncrafter Industries, founded by Alex Zimmerman. Ayun, Alex Zimmerman pala ang founder niyan. Caliber, the 50 GI cartridge was designed by Zimmerman to fit 1911 frame. So, walang pinag-iba ang frame ng 45
1911. Kasi pit na pit yung gawa ni Alex Zimmerman. Design, it uses a rebated rim the same size the 45 ACP, which allows to be used in 1911 size pistol. O so ang papalitan mo lang dito ay barrel. Magiging bull barrel na yung 1911 mo pag nilagyan mo ng ng 50 caliber na barrel. Okay, so yan. Ang purpose ay the cartridge provides defensive performance with a heavier bullet and more energy. Ay siyempre, yung heavier bullet, mas malaki yun eh. At siyempre, more energy kisa sa 45 ACP. So, mas malakas, kumbaga, mas malakas ang stopping power nito. Kung ang 45 ACP ay malakas ang stopping power ay how much more ito. Pero, but less recoil. Less ang recoil nito. Okay. And power than 50 caliber rounds. Gun Crafter produces various 1911 models such as may Model 1, Model 2, and Model 5. O tatlong model. All available in .50 GI. Yun. Tatlo na palang model nito. Hindi natin alam. So, ayan. Tingnan natin ang history niyan. Tingnan natin ang history. Ito. The 50 GI 12.7 by 23 RB pistol cartridge was developed by Alex Zimmerman of Gunter Industries. The 50 GI was introduced at the 2004 SHOT Show. In-introduce pala ito noong 2004 SHOT Show alongside the Gun Crafter Industries Model Number 1. Yun, Model Number 1 muna. Various of M1911. The rounds was rebated rim that is the same diameter as that of the 45 ACP. In 2006, Gun Crafter Industries introduced its, at nung 2006 nga, bagaman ito ay in-introduce na nung 2004 sa SHOT Show, ay no 2006, Gun Crafter Industries introduced its 1911 Model 2, o yung Model 2, which sports full-length rail, dust cover, and is chamber of the .50 GI cartridge. Both the M1 and the M2 can be fitted with a Crafter Industries 45 ACP conversion. The 45 ACP magazine holds 8 rounds. Yung magazine ng 45 ACP ay holds 8 rounds. Physically, the .50 GI rounds is wider than 45 ACP and is slightly longer. May kaunting haba lang. Konting haba lang. Hindi man sinabi dito kung ilan. Ang bala nung .50 caliber kaysa doon sa 45 ACP. The M1 and the M2 magazine can hold. Okay? Yung M1 at yung M2 magazine ay can hold 7 rounds. 7 rounds din. Ito, yung the Glock conversion can hold 8 rounds. Ito, merong Glock conversion nga. Yung napanood ko sa Tama. Yung napanood ko sa video. May napanood kasi ako sa video. The Glock conversion can hold 8 rounds in the standard magazine and 9 with the extended base pad. Siyam pag may extended base pad. Ano pang nasabi dito? The .50 GI operates a pressure comparable 45 ACP round. Ay pwede mo ring i-compare yung kanyang pressure
15,000 PSI. Ayun. Field recall is not unlike that of the 45 ACP. The .50 GI has developed a reputation for accuracy, though it's may be due to the high pressure of semi-custom and very expensive craftsman pistol themselves. And one test, the 300 grains jacketed platform gave a 25 yard group. Maganda. Sa 25 yard, maganda ang group. Ang grouping ay nasa mahigit na 2 inches, 2.56 inches. And the grain, and the 300 grain jacketed hollow point and the 275 grain gave 25 yards group of 2.3 inches. Maganda. Maganda ang group. Kumbaga, magandang gamitin din pala ito. Actually, hindi pa talaga ako nakagamit nito. The penetration is gelatin. The penetration is gelatin, but not necessarily the kinetic energy. The 50 GI is significantly different than the 45 ACP. While it is one of the few examples of the largest legally allowed calibers in semi-auto handgun. It has purpose built to have a recoil, impulse, and kinetic energy substantially less than the Magnum 50 caliber round, such as 50 action. Also, legal. Meron na siguro nito sa Pilipinas kasi nasa Kuwait naman ako kaya wala akong balita dito pagdating sa Pilipinas. So ito ay napakalegal. Factory loaded ammunition has kinetic energy of around 500 feet per pound. Yan. The cartridge is used in the law enforcement and rarely for personal defense due to its limited availability ammunition and guns chambered for the cartridge. So, kung titingnan natin ay isang maganda ito na handgun at may tumalo na sa 45 ACP. Ito ang masasabi ko. Pero inamin ko, hindi pa ako nakakagamit nito. Pero maganda ang review at kumbaga at ang sabi pa nga dito ay Glock 21 Glock 20 conversion upper receiver. May conversion ang Glock ng upper receiver. Magnum reset chambers by FBR revolvers in the caliber on the custom basis. So, tingnan natin yung ballistic. 185 grains, 12 grams. Jacketed hollow point, 1,002 feet per second. 591 feet per pounds. Ang power factor niya ay 22. Magaling. So maganda ang nito. Hindi ko na yun yung mga tahaba tayo. Kasi merong 185 grams, may 200 grains, merong 185 grains, may 275 grains, may 300 grains, may 300, yun. So, yan. So, maganda ang power nito, malakas, at siyempre, mas malakas ang stopping power nito sa 45. So, ayun. Kung gusto ninyo bumili niyan, bahala na kayo.
So, marami ang ano nito, marami kalamangan kung ihambing natin sa 45 ACP. Okay, hanggang dito na lang yung ating video. Masyadong marami pang sinasabi dito, pero ang tanong lang naman ay kung meron. Ang sagot ay meron ng 50 caliber na 1911 sa 1911 platform. At yung M1 at yung M2 ay tamang-tama yung kanyang frame. Yan ang sabi sa ating research. Okay, at maraming salamat sa inyong pag-share, pagla-like ng inyong mga kaalaman, at lalo tigit kay Belso 3 na nagbigay sa atin ng information about Gun Crafter Industries. Yan ang gumawa ng .50 caliber na bala. Okay, so yan. Tingnan na lang natin yung ating community. Ang ating community ngayon ay si Amboy Llanes, shout out sa iyo. Meron kang 47 engagement. Shout out kay Nueva Prepare. Meron kang 29 engagement. Shout out kay Saipula Husodan. Meron kang 14 engagement. Shout out kay Creed Assassin Creed. Meron kang 1 engagement. Shout out kay JR Tin, kay Kudoski, meron kang 55 engagement. Okay, shout out dito sa ating mga kababayan sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Meron tayong Papa Burger dyan, kahit brown out, laging brown out sa Mindoro, pero may generator yan. Bukas yan 24/7. At makaka-order kayo ng masarap na Papa Burger, mapapa burger kayo sarap, buy one take one. Sa halagang 40 pesos at marami pang pagkain dyan na kayo ay mapagpipilian. God bless us all. Thank you very much.